June to ngayon, 2026, at bibigyan ko lang kayo ng kunting recap sa mga tensyonadong pangyayari kahapon sa loob ng Senado, Lunes, June 1, na pagbabalik Senado o pagbabalik session ng ating mga senador para sa kanilang opisyal na gawain dyan sa Senado. At yun nga, kahapon mismo ay umugong ang balita na naglabas na ng warrant of arrest ang 5th Division ng Sandigan Bayan para kay Senator Jinggoy Estrada. At ngayon nagkatotoo nga. At umagang-umaga pa lang ay puno na ng mga pulis ang compound ng palibot ng Senado at nagbabantay sa mga posibleng mangyari na kinakailangan ng pulis, mga supporters na maaaring magdumagsa o manggulo at kung ano-ano pa. At habang tumatakbo yung panahon ay pumapasok na rin doon sa Senado ang mga elemento ng CIDG. At yung pala ay para na isilbi yung warrant of arrest para kay Senator Jinggoy Estrada. Supposedly, may opsyon ng Senado na mag-start ng kanilang session sa umaga, alas 10 sila mag-open or alas 3 ng hapon. So hindi nakapag-open ng session nung umaga ng alas 10. Sa ginawa nila ay bandang hapon, supposedly alas 3. Ganun pa man, hindi nangyari yung kanilang session sa bandang alas 3 ng hapon at earlier than that ay nangyari na nga itong pag-aresto ng CIDG kay Senator Jinggoy Estrada. Balikan natin. Habang nasa loob ng Senado si Senator Jinggoy Estrada ay gumawa pa ito ng kanyang statement sa harap ng mga taga-media at sa harap ng mga taga-Senado na meron sa binabasa na kanyang statement na kung saan na binanggit niya na ang kasong kanyang kinakaharap na naging daan upang siya ay maaresto sa kasong plunder ay ito ay panggigipit lamang daw sa kanya, larong politika. At kanyang isiniwalat na mayroong mga kumakausap sa kanya upang siya ay lumipat na sa minority. Mula sa mayorya, siya ay pinalilipat na di umano sa majority kapalit ng pagbabasura ng kanyang kaso. Pero ayon sa kanya, siya mismo ang nanindigan na hindi niya tinanggap yon. Ito yon, ang bahagi ng kanyang pahayag. Pakinggan natin. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. At ayun nga, matapos ang kanyang pagsasalita, ay dyan sa kanyang pagsasalita ay sinabi niya na pupunta na siya sa CIDG at siya ay susuko. Ang nangyari pala, bago pa man siya nagkaroon ng statement na yan, ay nandyan na yung mga taga-CIDG, naghihintay na lang na arestuhin siya, basahan siya ng Miranda rights, at yun nga ang nangyari. At nung binasahan by the way, kasama ng mga CIDG, si DILG Secretary John Vic Remulla. At itong dalawa, si Secretary John Vic Remulla at saka si Senate President Alan Peter Cayetano ay nagkainitan dyan sa gitna ng pag-aresto dahil ayaw ni Senate President na aarestuhin sa loob ng Senado si Senator Jinggoy Estrada. Ang minumungkahi niya ay lumabas muna, maglakad ng mga 5 minutes, lumabas sa Senado at doon na sa may gate, siguro sa loob ng gate o sa loob ng compound pa rin o sa labas na ng gate, ipapaaresto. Pero hindi na pumayag doon si Secretary John Vic Remulla hanggang sa medyo nagkasigawan nasigawan ng Sir! You can answer right now. Sir! You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate. Nasigawan ni Secretary John Vic Remulla si Senator Alan Peter Cayetano. Sa likod na nangyaring mainit na komprontasyon ng dalawa ay talagang inaresto pa rin dyan si Senator Jinggoy Estrada, binasahan ng Miranda rights at yun na ang pagkatapos nun ay yun ay officially arrested na si Senator Jinggoy Estrada.
Pero in respect naman doon sa senador, hindi siya pinusasan, ni hindi siya hinawakan upang arestuhin ng mga CIDG. As a matter of fact, ang nakahawak sa kanya si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Rodante Marcolita. Mula sa Senado ay dinala si Senator Jinggoy Estrada papunta doon sa CIDG para sa standard na booking at procedural documentation bago siya i-return ang warrant of arrest doon sa Sandigan Bayan. At pagkatapos ng mga opisyal na mga prosedimento ay siya na nga ay dinala sa kanyang piitan doon sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. At kasama doon sa City Jail na yon ang mga classmate niya sa kanyang plunder case, sina former DPWH Secretary Manuel Bunuan at saka yung iba pang engineer na sangkot doon, si Engineer Cortuna, si Engineer Bulusan at hindi ko may memorya yung iba na mga taga DPWH. Yung mga kumbaga yung mga VIP na nandoon ngayon ay si Senator Jinggoy Estrada at saka si former Secretary Manny or Manuel Bunuan. At baka kasama rin nila doon sa City Jail sa piitan si former Senator Bong Revilla na nauna ng naaresto at nauna ng sumuko at nakakulong na sa mga sandaling ito. So ganyan ang nangyari kahapon. Pero ito ang isang pinagpipilitan ni Senator Alan Peter Cayetano, yung sabi niya na wala pang nangyari, never happened before na may inarestong senador sa loob mismo ng Senado. Dahil niya ay dapat irerespeto itong Senado at hindi ito papasukin upang arestuhin dito yung mga senador. Wala pang nangyayaring gano'n ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. At mukha yatang nakalimutan ni Senator Alan Peter Cayetano na sa pagkakarecall ng lahat ay dalawa na ang mga insidente na kung saan ang mga senador ay inaresto sa loob mismo ng Senado while in session pa yun, while in session. Sino-sino ito na mga inaresto? Ang unang inaresto doon dahil sa away nila Senator Laila de Lima at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang inaresto roon nung una ay si Senator Laila de Lima na nakulong ng ilang taon at saka nakalabas na ngayon at muling naging congresswoman na ngayon. Siya ay congresswoman sa ngayon. At sumunod doon ay mismong si Senator Antonio Sani Trillanes na inaresto naman ng mga pulis sa loob ng Senado while in session. So dalawa na mga insidente na pag-aresto sa loob ng Senado sa panahon ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na wala pang nangyayaring ganun at hindi dapat ginagawa yon ay nangyari na ngayon sa before. Kaya pangatlo na si Senator Jinggoy Estrada na inaresto sa loob ng Senado. Kaya yan ang naging takbo ng arestuhan kahapon sa loob ng Senado at nagtapos nga ito sa ngayon ay nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Ang iskoran ngayon sa Senado ay 11 all. 11 ang dating 13 na majority ay 11 na lang. 11 na lang. Ang minority naman ay ganun pa rin. 11 pa rin sila ngayon. So 22 na lang ang ating mga senador na nandyan sa Senado. Ngayon, ang tanong ngayon dyan, paano ngayon magkakaroon ng majority? Paano magkakaroon ng majority? May lilipat ba mula sa majority papunta doon sa minority? May lilipat ba mula sa minority papunta doon sa majority?
Yan ang mga tanong sa ngayon. Ha? Yan ang mga tanong ngayon. Paano magkakaroon ng majority block? Pero kung papasok ang 11 na mga majority senators at 11 na mga minority senators, of course, magkakaroon ng quorum sa Senado. At officially, makapaggawa sila ng session, makapagtalakay ng officially na mga dapat talakayin dyan sa kanilang plenaryo. Yan. So yon ang nananatiling tanong sa ngayon, sino at paano magkakaroon ng majority? Sino ang lilipat? Sino ang mananatili? Lahat ng yan ay mga nananatiling tanong hanggang sa kung ano man ang mga mangyayari kung magkakaroon nga ng session ngayong araw, bali pangalawang session nila nitong linggong ito. Alam mo, ang Senado ay dapat may 4 na sesyon kada linggo. 4 na sesyon, Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes. 4 na araw kada linggo yan. So Lunes kahapon, Martes ngayon June 2. Bali pangalawang session nila ngayong araw kung sakasakali sila ay magsisession maya-maya. At yan ang tututukan natin mamaya para meron naman ako ulit pa report sa inyo sa mga mahalagang kaganapan na mangyayari sa Senado ngayong araw. Yun ay kung magkakaroon ng session ngayon matapos ang nangyaring arestuhan kahapon. Abangan yan, dito lang yan sa Radyo Abantes GTV at maraming salamat sa inyong palaging pagsusubaybay.